kasi drive. Dapat kasi nanamnerin.
ginawa natin para makuha na yung k-value natin. K-value natin nga. Ibig sabihin ng k-value natin na ginawa natin dito is average value ng subject 1 in every 1 minute. So ibig sabihin yung kung ilang random numbers lang ang kaya niya i-memorize in 1 minute or kayang ma-remember ng kanya na kung yung numbers ang average na ma-remember ng memory ng subject 1. Pero pwede may case na pwede niyang magtaas na yun. Pero hindi siya magbababa sa average value niya. So ako natin na ang k-value of numbers over the attempt, kung ilang times attempt, kung ilang attempt niya na memorize yung buong 20 random numbers. So k sa trial 1 yan siya, trial 1 natin yung random numbers is 20 over kung ilang attempt niya na memorize 9, so over 9. So ibig sabihin yung k natin is 20 over 9. So 2.2 or 2.2 ganyan. Yan yung k-value ng kuan ngayon kasi nagkuan man tayo na yan yung average value niya. So ibig sabihin eto siya, yan yung yan yung ma-average na ma-remember na memory niya every 1 minute. So pag trial to na ta? Ay, diri? Sa subject 2 na ta? Sige, same lang. Okay. Tapos, ganoon din sa trial 2 niya. Sa trial 1 yan. Pag trial 2, okay, ganoon pa din. Trial is equals to 20 over ilang pa niya? 9. So, ibig sabihin, yung k-value niya is 2.2. Ganoon pa din. Yung k-value niya. Sa trial 3 naman, sa trial 3, yung k-value niya is 20 over 8. So, which is tumaas. 20 over 8. 2.5. So, 2.5. Ang kaya i-remember ng memory niya every minute. Every 1 minute. Every 1 minute. Yan yung kaya. So, hindi siya, nag-constant yung k-value niya sa trial 1 siya ka trial 2, pero tumaas yung k-value niya sa trial 3, which is na nag-con dun sa, sabi ni ma'am na nag-improve yung k-value niya. Diba? Nag-improve yung k-value. Saan na yung k-value niya? Pag i-apply natin siya sa model, pag i-compare natin siya sa model ngayon, yung model natin is dl over dt is equals to k1 minus l. Ganyan yan siya. Diba, ang assumption ng model is the rate of learning is proportional to the amount to be learned. So, ibig sabihin, kung ano yung nalaman niya, yun din yung proportional lang siya sa nalaman ng ano yun, kung ano pang malalaman niya, kung ibig sabihin nalaman niya yung k-value niya, makaalala siya ng 5 random number sa 1 minute, halimbawa lang yun. So ibig sabihin, yung maalala niya ay ma-learn niya pa na random numbers is 5 also or mas pataas pa sa 5 kasi average na yung 5 niya. Bali yun na yung k niya. So yun yung so ibig sabihin, pag i-compare natin siya using this data, k-value, compare this data with the prediction of the model. So yung k-value natin is parang equals correct lang siya. Parang pinapatunayan niya lang yung model natin. So yung k-value natin dito is parang nagpapatunay sa prediction ng data nitong model na to. Nagpapatunay siya na yung model na yan, tama yung assumption niya. Tama yung assumption ng model natin. Kasi pag tingnan niyo, pag ang kwan niya, 'di ba, L sa fraction, tingnan niyo, pag time 0 wala din siya maalala. Pero pag
pag sa first minute, yung K value niya, yung magiging sa first minute K value. Then, kasi magiging ganyan, L of T is equals to K. So, pag L of T niya, L of T, kung ilang times niyo siya, kapag sa second minute niya, so 2K. Sa third minute niya, magiging 3K. Mag-add lang yun hanggang sa tulad sa trial 1 ng subject 1, di ba? Sa pagdating niya ng 30 at 9 na-memorize niya na lahat. So ibig sabihin 9K. So ibig sabihin yung constant lang yung dito, K dito na yun na nga, yung K natin dito is yung average value, yung kung ilan lang yung kaya ma-memorize niya within 1 minute. Ma-memorize niya within 1 minute. So, ibig sabihin, the K value is the number of random numbers that the subject can remember within 1 minute, which is in case of subject 1 trial 1. In case of subject 1, trial 1, the K value is equals to 20 over 9, K is equals to 2.2. Yan yung K value niya. Na the K value is the number of the random numbers that the subject can remember within 1 minute. Yun na yun siya. Na-compare na natin siya. Ibig sabihin, parang equal lang yung K value natin sa model. Tama bang ginayaw yun? Tama naman. Sige, tama naman. Mag-question lang man sila kung hindi. Tama lang ang assumption ng kanya na kung ang rate ng learning ng subject natin is proportional siya sa matututunan niya pa. Kung nakabalo na siya duha, ibig sabihin nakabalo pa siya duha pa. Hindi man siya exact. Hindi pa siya duha, pero average siya og duha. Average siya sa duha. Average siya og duha. Ibig sabihin, average siya og duha basta mo tong average. So na-compare na nato siya. Kunsa sa walang grade. Kanang Bisaya na ko. Okay lang. Gamay lang bitaw. Now, estimate how long it would take you to learn at a list of 50 and 100 random 3-digit numbers. Oh. Ay, yung graph. Yan na. Sa graph, di ba? Average niya, duha. Huh? At least duha na siya ma-memorize every minute. Ganun ibaba siya sa graph. Kasi experiment na siya, Brad. So ibig sabihin na to, Brad, may mga factors na maka-affect sa pag-memorize sa subject. Like ang maingay, ang kapaligiran ng subject natin, tapos yung madi-disturb siguro yung way niya ng pag-memorize na siguro hindi ng tawagin yung pag-way niya ng pag-memorize ng iba ba na hindi niya masyado na kuan dito kasi di ba pag yung nag-kuan tayo naga-memorize sila, may ingay-ingay tayo, nagasalita tayo. So, parang siguro hindi sila kuan doon, nadidistract sila doon. Pwede din na marami na silang na-memorize. Oo. Pwede din na nakalimutan nila na hindi sinasadya nakalimutan. There's a lot of Kasi di ba tingnan nyo sa kuan natin, sa data natin. Tingnan nyo sa data natin. Most of cases sa data natin, yung mga numbers na nagkakamali-mali sila because nagka-exchange. Wait, stop. Namatay na. Okay lang na. Okay lang. Nagpadayon pa man siya. Nagka-exchange siya.
So, ibig sabihin, yung isa din yun sa factor na yung pagka-memorize niya, naguluhan siya. Pero, okay lang yun kasi pagka next one niya naman, pagka next week naman, bumawi naman siya. So, binawi niya yung na-loss niya na K-value. Yung K-value na na-loss niya na kung ilang K-value man yun, binawi niya naman sa next. So, which is, okay lang pa din, di ba? Kasi magiging equal pa din yung K-value nila. Binawi niya man. Di ba? Binawi niya man din ang K-value niya. Ito yung graph ng subject 2. Ito yung graph ng subject 2, di ba? Sa subject 1, sa subject 2. Ngayon, kung gagamitin natin yung sa subject 1 na K-value, yung sa first trial niya, yung kung gagamitin itong K-value niya to get the 50 para malaman natin kung gaano katagal niya ma-memorize tong 50 random number. So, yung magiging kung formula natin kanina is K is equals to random numbers over times attempt. So ngayon, since ma-proportional siya, so magiging lang siya pag ibaliktad, magiging proportion, so magiging times attempt. Ito yung hinahanap natin, di ba, ngayon kasi sa 50 random numbers, times attempt or time is equals to random numbers over the K ng K niya. So kung kapag gagamitin natin example sa trial 1 K value, Hindi talaga trial 1 K value is 2.2. So ibig sabihin random numbers 50 random numbers naman ngayon kasi 50 yung hinahanap natin na random numbers over the K. So 2.2. So ilan ngayon? So 22.7 or i-equal natin, i-round off natin, 23. So 23 times. Thank you. 23 minutes niya, mamememorize yung 50 random numbers or 23 attempts. Sa 23 attempts niya pag-memorize, makukuha niya na yung 50 random numbers. Sa 23 minutes. Estimation lang yan siya. Pag gamitin sa trial 1. Pero pag trial 2 K-value ng trial 1 natin, sa second trial na naman yung gagamitin natin, yung K-value na iba din, di ba? So, mag-increase yan. So, mag-increase na siya ngayon. So, kapag ganon, so, 50 divided by sa times attempt, so, random numbers, di ba? 50. Tapos, divide natin siya ng 2.5. So, magiging, sa trial to yun siya, K-value. 20 Ilan? 20 minutes. 20 minutes. So, ibig sabihin, mas mabilis niya na makuha niyan. Tama si Loisa. Mas makuha niya. So, pag sa yung K-value na, ganun lang din yung mangyayari sa third trial kung gagamitin natin kasi naging constant naman siya pagka third trial. Pag sa subject 2 naman, Meaning kung magtaas ang time, ang K-value, bababa yung time. Kung magtaas yung time, bababa yung K. Oo. Ganun yun siya. So, ibig sabihin nito, kung magtaas yung K-value ng subject, magiging lesser yung time na ma-memorize niya lahat. So, kasi ibig sabihin nun, mas madali na sa kanya yung kuan niya. Na exercise na yung mind. Oo. Pero pag sa second subject naman, sa first if 1.5, so ibig sabihin, matagal niya talaga ma-memorize yun kasi di ba? Matagal niya talaga ma-memorize yung sa 50 random numbers. Ilan ba? Kapag tingnan mo, kapag 50 divided by 2 po ay magkano yun? 1.5, so 33.3 or estimate natin 33 na lang siya. 33 minutes, so matagal siya, di ba? Whereas kung mataas yung K-value niya, so mas madali sa kanya makakuha yun, mas madali siya tapos ba na ma-memorize yung lahat, ganun yun. Ngayon, okay na tayo dito sa
random numbers. Sa 100 random numbers, yung 50 lang yun. Paano pag sa 100 random numbers pala? Ganun din pa rin yun. Ganun Same pa rin pa yun. din yun. Hindi ganun yung formula, pero Same process rin yung procedure. Ganun pa rin yung procedure niya. Times attempt. Same pa rin yung procedure niya. So, 100 over K, 2.5 which is 2.5 is equals to 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes yung bakit 40 minutes. 2.5? 2.5 yung K na. K value ng? Anong Lang K ginamit value? natin na trial 2. Sa trial 2 ng subject 1. Subject 1. Subject 1 yan siya. Kasi magiging same naman din yan kasi tingnan mo dito sa subject 1 at sa subject 2, di ba? Sa second trial ng subject 1, pati sa third trial ng subject 1, at saka sa second trial ng subject 2, at saka sa third trial ng subject 2, same lang sila na 8 times nila, 8 attempt nila na memorize yung 20 random numbers. So, yun lang yung gagamitin natin para mas kung gaano nila kabilis ma-memorize yun, kung ganyan ang K-value nila. So, ibig sabihin, kapag 2.5 ang K-value ng subject natin, ibig sabihin, within 40 minutes na pag-aaral nila, ma-memorize nila yung lahat, ang 100 random numbers. Okay na tayo doon. Now, sa number 3 na tayo. Wow! Ang tanong dito, is your test subject K-value really constant? No. Or, does it improve with practice? Yes. Nag-improve siya sa practice. Kung bakit? Kasi tingnan mo, sa subject 1 first trial niya, di ba yung obviously yung K-value niya is 2.22 lang. So, matagal siya natapos. Ilang attention siya? 9 attempts. 9 times niya natapos, bago natapos. Pero, nag-improve pa for the second trial, di ba? Nag-improve ka. Nagiging sa 8 attempts, nakuha niya na. Which is, tumaas yung K-value niya. Which is, ibig sabihin nun, pag nag-practice ka lang pala, nag-memorize, mas tataas yung K-value mo ng pag-memorize. Mas tataas yung K-value mo ng pag-memorize nun. Ganon yun siya. So, tulad din ng second subject, magugulat ka talaga kasi sa first trial natin sa kanya. Tingnan mo, ang liit ng K-value na, tapos ilang times yun? Sa 13 times pa lang niya na-memorize. Pero sa second trial, nakapractice na siya, alam niya na yung trial 1, so alam niya na kung paano mag-adjust, nakapag-adjust na siya sa sarili niya. So, nakuha niya na mabilis, which is tumaas yung K-value niya. Which is yung K-value niya, tumaas. Kapag nag-practice pa siya ng practice, there is a possibility na tataas na yung K-value niya. Hanggang sa kaya niya na siguro, or hindi posible na kaya niya siguro i-memorize yung buong random numbers within 1 minute. Diba? Hindi yung imposible. Pag tataas ang kanyang K-value. So, yun na yun. So, if K does improve with practice, how would you modify the model to improve this? So, ibig sabihin, ipag-i-relate natin siya sa model natin, pag-i-relate natin sa model, ibig sabihin, if the K-value increases, if the K-value increases, the rate of learning increases too. If the K-value increases, the rate of learning increases too. Which is proportional pa rin siya sa amount proportional pa rin siya sa amount left to be learned pa rin niya. So, paano ko ba sasabihin to? Kapag tumaas yung K-value niya, pag nag-increase pa yung K-value niya, yung rate of learning niya, tataas din. Magle-lessen ang time. Which is proportion siya. Kasi tataas pa din siya. So, magle-lessen yung time, which is, yun na yung paano natin i-modify. Kapag ang K-value niya, ma'am, nag-increase, yung rate ng learning niya naman, increase din. Na magle-lessen ng time. Diba? Ganun lang yun siya. So, paano natin siya mag-modify? Ganun na. If the K-value increases, the rate of learning increases too. Tama na siya, ma'am. Ikap mo na, Vlad.